Sa mga nakolektang basura sa Manila Bay ay ito ang lumabas sa unang taong pag-aaral ng Eco Waste Coalition. Good day everyone, my name is Catherine Pabalan. And I am Maria Alexa Notira. With the rise of different diseases nowadays, extra care is necessary. It is important to understand and know what health infrastructure is available in your barangay. Today, let's open our eyes and observe our surroundings. And in barangay, there's have a health center, barangay hall, and some laws that we need to follow. Now, we need to know the importance of the infrastructure in barangays and some purpose of barangays. Now, let's discuss the importance and the purpose of barangays. Let's start. Our community has a free anti-rabies vaccine program. It was a resounding success here in RHU at Santa Ines. Many people joined and registered being protected at anti-rabies program. And the program ensured that it was accessible. With anti-rabies vaccine, many people are insured and protected against rabies. Skills veterinary professionals administer the vaccine. With anti-rabies vaccine program, we will ensure that we are protected from it. Ano po ninyo matitiyak na matagumpay po yung pagsasagawa ng free anti-vaccine program para po dito sa ating bayan ng Cabiao? Siyempre, una kailangan aware yung mga tao na meron tayong libreng bakuna. Kumbaga, kasi usually binibigay yan sa mga animal bite center natin, no? Tapos, bukod dun sa alam nila, syempre dapat yung ating supplies, i-coordinate natin with your local LGU natin na dapat available. Mabibigay natin dun sa tao. Yun. So far yun. Then, dapat aware din sila na yung mga aso natin, di ba, na kailangan pinapabakunahan din sila, hindi lang yung mga tao, no, sa anti-rabies. So, yun po. So, gaano po kahalaga yung pagbabakuna po kontra sa rabies sa panahon po natin ngayon? Lalo na po tumataas po yung mga nagiging kaso po tungkol po dito. Mahalaga na mahalaga yung bakuna. Kasi bakit ba? Yung rabies kasi, ano siya, 100% fatal. Ibig sabihin nun, talagang nakakamatay siya kung hindi ka babakunahan. Kasi ang nangyayari nun, yung pinaka-mikrobyo na may sanhi ng rabies, yung sa brain natin, yun yung naapektuhan. So, nagiging takot sa tubig na parang hydrophobia na sinasabi. Tapos at the same time, parang nawawala sila sa sarili. Tapos hanggang sa dulo na nagiging death na yung ending nun. Kaya very mahalaga siya. No? Ano po yung maipapayo po or masasabi po ninyo sa mga taong ayaw magpabakuna po kontra sa rabies? Kailangan malaman sana nila muna yung kahalagahan. Bakit ba? Yun nga na very fatal siya. Baka kasi iniisip nila na parang yung mga nauna nating bakuna, tulad nung sa Tembaksya, kasi yung iba nating bakuna, wala pang pag-aaral. Pero ang rabies vaccine, napag-aaralan nila talaga siya ilang taon na. At talagang nakita kung gaano siya ka-epektibo sa ibang tao. So, Thank you po. Good day everyone, I'm Raisa Dipachag, and today I will be talking about one of the most important aspects of a strong community is safety. In our barangay, we believe that safety is everyone's responsibility. That's why several programs have been put in this place to help keep our neighbors safe and secure. One of this is the Neighborhood Watch program, where community members and barangay officials work together to patrol the area, especially at night, to prevent the crime and respond quickly in any emergency. And also we have disaster preparedness risks such as fire and earthquake stimulations so that residents know what to do when the real emergency happens. Lamang po ang katanungan para to safety. Ang una po ay paano niyo mabilis na natutugunan o nabibigyan agarang aksyon para sa kaligtasan ng mga taga-San Roque po? Pagka
pagka naging agad na responde yung aming mga kabarangay, lalo kung may mga problema, sandali lang, pinupuntahan agad ng mga adod namin para kung ano yung mga problema tinatapos Para din tumatagay sa para maratas agad naman. At ang pangalawa naman po, gaano po kayo kadalas na nagpapatrol sa area natin? Meron po ba kayong hindi nakakalimutan na karanasan? Oo. Ang pagpapatrol kasi rito, 2 beses sa isang gabi. I-start sila ng 10 o'clock ng gabi, tapos isang 2:00 ng madaling araw para mapangalagaan din yung seguridad ng mga kabarangay namin. At yung karanasan na hindi namin makakalimutan dyan, minsan pagka nag-responde yung mga tanod namin, minsan sila pa yun na nakasaktan. Mga gulo po. At pangatlo naman po, bakit dapat po na malaman ng mga residente ang pagkahanda sa oras ng barangay? Una-una pag kailangan, nagpapandilyo na kami noon. Nagpapa-ikot kami sa barangay. Kung meron darating na sakuna para sa paghahanda nila. Pagka naman dumating na yung panahon na sakuna, siyempre yung aming punong barangay, maghahanda na yan ng mga relief para to sa mga bahay-bahay na hindi yung mga puspala. At ang huling katanungan ko naman po ay, bilang isang mabuting mamamayan, ano po ang inyong maipapayo sa mga residente ng ating barangay upang maiwasan ang krimen, away at kaguluhan? Siyempre, sa panahon ng mga ganyang krimen, una-una kasing krimen dito, una-una yung mga siyempre, yung mga anak nila nalulong patrag. O ginagawa namin, nagkakalat kami ng mga flyers na di baling mas kinuha na namin, pinapriority namin na pagka mga paliga, papalaro na lang kami ng basketball para maiwas sila doon sa mga lamang bisyo. Para isa pa siyempre yung pag may soba kami, pinapaliwanag din namin sa mga magulang nila na pangalagaan din nila yung mga anak nila at mga minoridad para maiwas natin sa mga semento. Maraming salamat. In our community, many people are working hard to take care of our environment. One of these people are the school organization. One way they help is through recycling program. This program collects plastic bottles, papers, cans, and other items. This program helps to reduce trash and helps our natural resources. Segregation reduces the amount of waste going to landfills or dump sites. We need to use 3 R's: reuse, reduce, recycle. Another important effort is community cleanups. Every student and volunteers come together to clean the streets and the rivers. They pick up trash and make sure our environment is clean and safe for both human and animals. The organization also leads tree planting activities. Planting trees can help clean air and prevent flooding. It's a simple but powerful way to care for our nature and fight for climate change. Through this meaningful action, barangay and school organization show how young people can make a big difference protecting our planet. Paano mo mahihikayat ang ibang mga kabataan na sumali sa mga programang pangkapaligiran? So, bukod pagka nagkakaroon ng seminar, lalo na yung mga officers, kailangan hindi lang about program or about topic yung ihahanda pa sa kabataan. Yung mga kabataan kasi ngayon, gusto nila yung mga activities or yung mga activity na may prize na makakatulong sila. Pwedeng maghikayat or gumawa yung council ng isang activity na may prize na related sa environmental friendly na product na ilalabas nila. Okay po. Ang huling tanong na po, mayroon po bang dapat matutunan ang mga kabataan habang nakikisama po sa programang pangkapaligiran? Ano po ito? Yun, aside sa mga binanggit ko activities, kailangan nila malaman talaga yung insight na pwede ding idagdag na yung mga insight na sa activity na habang naglalaro sila, nalalaman din nila yung mga important na knowledge about environment kasi yung mga insights na ito, yung mga katulong na continuous na lesson siya and hindi lang siya pang daily na sa may, ibig sabihin operation siya, parang day to day na magagamit na siya. Maraming salamat po ate. Today, we learned that caring for our communities means working together. We stay healthy through check-up and vaccinate.
Stay safe with patrols and being prepared, and protect the environments by cleaning and recycling. Everyone has a role, big or small. What matters is that we care and take action. Do not just watch, be solution. Join health drives, volunteers, report problems, and lead by example. Let's care, let's act, let's protect our community.